Ang mga sumbong ngayong araw sa helpdesk ipabitag mo. Tricycle binangga ng isang kotse, pangako raw na tulong tila naglaho na. Aplikasyon ng TODA ayaw aprubahan. City Hall ayaw daw sabihin ng dahilan. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan. Sa helpdesk ipabitag mo. Ngayon naman sa pag-uusapan natin na sumbong, actually ito ay nanggaling sa sumbong prom din natin, galing ng Hermosa, Bataan. So meron naman isang tricycle na naipit sa aksidente. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung background ng sumbong na kung saan driver ng kotse na sumalpok sa likuran ng tricycle, naglaho na. Yan ang pinoproblema ng kaanak ni Joshua na nasa critical na condition ngayon sa ospital. Pangakong tulong daw sana, hanggang ngayon, wala pa rin. Para sa detalyeng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa helpdesk ipabitag mo upang mapanagot ang may sala sa nangyaring disgrasya sa Lubao, Pampanga sa pagkasawi ni Aaron Portala at sa nangyari sa aking kapatid na nasa malubhang kondisyon sa ngayon. Ako po ay humihingi ng tulong upang mapanagot si Wilson Alag Giab Jr. para po mapanagutan niya ang kanyang nagawang pagkakamali at pagbangga sa sinasakyan na tricycle ng aking kapatid at ng dalawa niya pang kasama. Hindi na po kami pinapakinggan at sinasagot sa aming mga tawag ng mga nakabangga sa aking kapatid. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan. Sa helpdesk ipabitag mo. Ngayon mga kausap natin, ito mismo nagre-reklamong kapatid na si John Ponce. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, sir. Alright. Sir John, no, diretso na po tayo dun sa usapin ng tungkol sa inyong reklamo na kung saan hindi daw po gumaganap sa obligasyon nitong nakabanggang sasakyan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Ngayon, Sir John, no, balikan muna natin yung tungkol sa mga pangyayari muna. So, kailan po ba nag-file or kailan po ba nangyari muna yung insidente? Noong November 18 po, 12:30 a.m. po. Okay, so November 18, 12:30 a.m. nangyari yung aksidente. Ngayon naman, sir, ay kailan po ba kayo nag-file ng police report or posible na magkonsulta sa police na mag-file ng kaso? Nung araw din po na yon, nagkausap-usap na din po sa police station nun, sir, about doon. Then, Okay. nagpa-file naman po ako ng kaso. Sa ngayon po, hindi ko pa po napafile yung kaso sa kapatid ko po dahil yung medical legal po, hindi ko pa po napapapirma sa doktor dahil hindi ko po ma-tsempuan yung doktor na nandun po. Okay. Ngayon, sir, siguro doon sa parte na kung saan nung araw na yun mismo napunta kayo ng police station. Tama po ba? Apa. Okay. Ngayon, ano po naganap doon sa police station na pag-uusap? Meron ba naging pagkakasundo or kahit ano nangyari, sir? Opo. Sabi po nung dalawa po kasi yun, sir. Okay. Innova po, yung talagang tumalpok po sa likuran ng tricycle na tinasakyan po ng kuya ko. At saka po yung pinagtamaan po nung pagsalpok ng Innova sa tricycle, yung trailer truck. Ngayon po, nag-usap po yung driver ng Innova at saka ng trailer sa mga gastusin sa mga biktima po nila. 3 po bali ang biktima. Yung isa po namatay Okay. na. Since, sir, mukhang malaking klaseng aksidente ito, pakibanggit nga sa amin, sir, kung ano po ang nangyari dito sa insidente. Paano po nagkaroon ng aksidente? Patawid po yung tricycle na sinasakyan nila kuya sa kabilang lane. Okay. Then, may tatawiran po silang kanto. Then, bigla pong sumalpok yung Innova sa likuran nila. Pagtumbok po sa likuran nila, then tatama naman po yung tricycle sa trailer naman po. So, Pagkatas po nun, napitpit po sila ng trailer. okay. So, paano yun, sir? Si Innova nakabangga sa harap niya? Sa likod po ng tricycle nila kuya. Nabangga ng Innova yung likuran ng tricycle. Pagkatapos, paano naman to na sandwich ng truck? Pasalubong po yung trailer, then tumama po sa kanila yung tricycle. Okay. So, nangyari is magka-opposite direction, magkabilang lugar sila. So may northbound, southbound. So, yung parang northbound dito ay si Innova, kasama ni tricycle.
Ngayon, tinamaan ni Innova sa likod si tricycle, kaya siguro nawalan ng control, natamaan si truck na pabiyahe ng southbound. Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon, ano nangyari pagkatapos ng aksidente? Na-rush naman yung kapatid mo sa ospital. Ayun. Tama? Ayun po, ang tagal pa po sa ospital nila kuya dahil po pinag-uusapan pa po kung ng dalawang nakabangga, yung trailer po at saka nung Innova kung paano po yung sagutin nila. Halos nagtatalo pa din po sila kung sino talaga yung sasagot. Then sa uli po, una po, nagbigay po sila ng tag 50K po para sa down payment ng hospital na pagdadalan kila kuya. At So si kotse at truck nagbigay ng tig 50 mil. hati po sila dun sa 100,000 para po sa dalawang katao na yun na kay kuya po at saka dun po sa namatay na kasama niya. Okay. Para sa down payment po ng hospital. Then, ayun po, dahil tagal po ng usap, natakbo na po yung namatay, mga 4 a.m. ng maga na sa ibang hospital. Then, natakbo po yung kuya ko. Halos mag-8 a.m. na po o past 7 na po nung natakbo yung kuya ko sa Okay. hospital. Okay. Then, ayun po, 50-50 po yung kuya ko nung araw na yun. Then, nung bandang 11 a.m. po, namatay na po yung isa po. Yung pasahero ng tricycle. Opo. Tama ba? Alright. 50-50 po yung kuya ko dahil nagkaroon po ng internal bleeding sa loob ng Okay. tiyan niya. Yung, Ngayon, Sir John, hanggang kasalukuyan ba ay in critical condition pa rin ang iyong kuya? yes po sir, critical po talaga. Ngayon po, gising po yung kuya ko pero po halos po nabubulok na po yung mga bali niya. Sa binti po, sa braso, at saka sa collarbone po. Hindi na po siya ginagamot sa ospital dahil po nakakulangan na po namin ng pinansyal. Wala naman po kami ganun kalaking tulong. May mga nilalapitan naman po kami sa gobyerno po. Kaso po, wala na pong pondo dahil December na daw po. Hindi po namin alam sir kung paano po ma-opera yung kuya Okay. ko. Tapos mabulok ko na po yung Okay. fracture niya. Sige. So, ang sa inyo is may gusto kayong habulin dito na kung saan nag-agree sila na dapat may bayaran. Sino nag-agree dun sa pagbabayad or pagsasagot dun sa mga sa medical na usapin? Opo. Ayon po sa kasulatan at saka nakapagkasunduan po sa police station, ang driver po ng Innova, ang sasagot po lahat sa pagpapagamot hanggang sa paggaling po ng aking kapatid at ng iba pa pong victim. Okay. Yan ang napagkasunduan dun sa mismong police station. Tama ba? Yes po. Pero hanggang ngayon, kasalukuyan, ay wala pa rin siyang balik simula nung naghati sila doon sa 100,000 piso para doon sa isang na aksidente at dito sa kapatid mo. Tama ba? Opo, doon po sa 100,000 po na pampaopera sa lapay po ni Kuya na tanggal. Nagbigay Okay. lang po sila 20,000. Then pagkatapos po nun, wala na po. Hindi na po nagpakita. Okay. Po Okay. sa tawag ng pulis, Okay. tawag po namin lahat na mga biktima. Okay. Hindi ala pong sumasagot, sir. Okay. Ngayon, sir, ano naging problema? Bakit hindi pa po kayo nakapag-file ng case? Kaya po hindi pa po kami nakapag-file ng case, sir, dahil sa busy din po ako. Then yung inuuna po namin nung nakaraan si Kuya. Then inaasikaso ko din naman po yung sa kaso, sir. Kaso po, nung kukunin ko na po yung medical legal, then mapapile ko na po talaga yung kaso nung last week. Then pagdating po namin sa fiscal, kulang po yung requirements ko. Tulad ng medical legal, ang dala ko lang po medical abstract. Kaya nga, Po, yun nga yung yung- punto is bakit hindi pa rin naasikaso yung medical legal kasi yun naman ang number one na hahanapin. So aminado ka naman dun sa parte mo na nahihirapan ka magpapirma sa doktor? Nahirapan din po kasi po, nung magpapapirma po kami, nasa Japan po yung doktor. Then nung pagbalik naman po, hindi po namin matsyempuan na nandun po. Pero kung nandun naman po, mapipirmahan naman po. Hindi lang po nagkakatag po. Then galing po kanina sa hospital, sir. So hindi ba binibigyan ng atensyon ng doktor mo yung tinatawag natin na pagpirma dito sa medical legal? Hindi naman po sa ganun, sir. Binibigyan naman pong attention, sir. Or So, sadyang ikaw yung nagkakaroon ng conflict of schedule? siguro po, medyo po. Pero pinupuntahan po naman po. Okay, araw-araw, sige ganito sir. Hindi Okay. Advice ko sa iyo. Kung gusto mo maayos ka agad, yun ang number one na priority dapat. Isantabi mo na lahat, yun ang unahin mo na makuha para makapag-file ka ng kaso.
Kasi tama nga naman din, hindi naman din sila makakapag-file ng kaso kung walang medical legal dahil yan ang pagbabasihan, depende doon sa kaso na isasampa mo. So kung may, let's say, resulting to serious physical injury, dahil ngayon nga, 50-50, so kinakailangan talaga na medical legal, hindi lang pwede medical abstract or certificate, kailangan talaga medical legal dahil kasama yan sa requirements dun sa pagpa-file ng kaso. So, siguro sir, yan ang advice ko regarding that. Pero siguro sir, mag-consulta muna ako dito kay Attorney Batas Mauricio regarding dito sa case mo, kung ano po masasabi niya. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po muli, Ginoong Carlton po. Magandang umaga po sa ating mga panauhin. Ito po sa help desk, ipabitan mo. Ang pinakamatindi po dyan ay yung katotohanan ng bawat aksidente o bawat may nasugatan at hindi po ito sa natural na kadahilanan, pinsala yung katawan, sugatan ng katawan. Itungkulin po yung mga tao sa ER o emergency room. Nasabihan po agad yung mga kapulisan at meron na po sila kaagad paunang medical certification kahit pa po hindi siya medical report kung saan inilalagay na po nung parang admitting doctor o kung sino man yung admitting officer doon sa hospital, doon sa emergency room, kung ano yung nakikita nila na pinsala sa katawan. So, maglalagay na po agad sila na ito yung serious physical injuries dahil buhay naman yung biktima. Pero, lalagyan po nila, merong panahon kung kailan siya gagaling, kung araw ba yan, 7 araw ba yan, 30 araw ba yan. Okay. Kasi doon po nakasalalay, Ginoong Carl, yung pong kung ano nga naman yung kaso isasampa, kung reckless imprudence resulting to slight physical injuries, less serious, o di kaya serious. So, kailangan po meron talaga yan. At Okay. kailangan po talaga kasikasuhin. Ginoong Carl po. Okay. Ngayon naman, attorney, mukhang hindi naman ata sa side ng mismong doktor. Mukhang nagkakaproblema lang daw itong mismong kapatid ng complainant dahil sa sobrang dami-daming ginagawa. Ano po mapapayo ninyo, attorney? Kasi mukhang nahihirapan siya doon sa pagpapapirma daw sa doktor. Siguro with schedule conflicts or what. Ano po mapapayo ninyo dito sa ating complainant? Actually po, may papayo natin. Tutukan na po niya doon sa records office ng ospital at hingin po yung pinakahuling pagtaya ng doktor kung ano po ang katayuan ng pinsala ng kanyang kapatid. Tutukan po niya yun. Doon na po siya. Kung po pwede, meron po doon sa admitting section. Sila po yung nakakalam ng mga record niya. Ginoong Carlton po. Okay. Alright, attorney. So with that said, stay ka muna sa line. Kausapin lang din namin yung Sige po. police investigator tungkol dito. Yes, sir. Alright. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong police investigator ng Lubao Municipal Station, si Police Master Sergeant French Dave Martinez. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong tagapagkinig po. Alright. Master Sergeant, gusto ko lang po tanungin, unang-una, nakalive po tayo sa IBC TV 13 at sa ating BITO official. Sir, ano pong impormasyon na maibibigay niyo po sa amin tungkol dito sa aksidente? Opo, sir. Nagkaroon nga, sir, ng isang aksidente, sir, nung Nobyembre 18 po, ng madaling araw. Okay. Kung saan po involved po yung isang tricycle, isang Innova, at saka isang trailer truck. Kung saan nga po, binangga po ng Innova, itong tricycle truck mula sa kanyang likuran, na nagdulot ng lumipat ito sa kabilang linya, kung saan ay ipaparating itong trailer truck. Okay. Ngayon, Master Sergeant, ano pong nangyari? Alam ko ay may kasunduan daw na nangyari between the trailer truck, the Innova, and the said people doon sa tricycle. Ano pong sa pagkakaalam ninyo ang naging kasunduan nila? Oo nga po, sir. Ito po nga talaga nangyari. Talagang i-encourage ko yung pamilya na magsampa ng kaso sa araw na yun. Mukhang kasing itong pamilya ayaw pa na muna. Gusto talagang muna nilang maidala muna sa pagamutan dahil ang gusto ng doktor ay mailipat ito sa may ibang ospital na mas may kakayahan na maggamot sa kanila. Okay. So, dahil wala po talaga sila, iusap ng pamilya na kung maaari po ay hindi muna sila magsampa ng kaso, basta tulungan sila sa... Okay. Dahil, opo, ganun po Alright. talaga. Master Sergeant, kayo ba ay makaka-confirm na itong mismong Innova ay nagpirma na sasagutin niya yung lahat ng mga expenses or kagastusan pagdating dun sa pagpapagamot ng kanyang kapatid?
Yes sir, opo. Base po doon sa kanyang pinangako na sa kanilang kasunduan na sasagutin niya lahat hanggang sa papagaling ng Okay. dalawang biktima. Okay. Opo. Ngayon sir, matanong ko, naka-impound ba ngayon yung Innova or na-release na? Sa ngayon sir, talagang wala kaming holdings dahil hindi namin na-file nung araw na 'yon. Bagamat pero naisampan po namin ng kaso. Pagkatapos po hindi na po nila ito sinupad ang kailang pinangako. Okay. So hindi nyo pa na-impound yung sasakyan dahil wala pa na-file na kaso? Opo sir, sa araw na po na 'yon sir. Okay, okay. Pero sir, kung sabihin natin kung nakapag-file ng case that day itself, may impound yung sasakyan. Yes sir, siguro. May impound po ang both po ng vehicles na involved, saka po baka yung mga driver po ay maaari po silang patsalang makulong po sa araw na yun. Alright, okay. Sige, kausapin namin muli yung aming abogado. Attorney Batas, narinig niyo po ba yan? Medyo choppy po ang dating ni Master Sergeant. Okay. Attorney, ano banggit daw ay hindi daw nakapag-file yung police ng case dahil daw sa pamilya na parang gusto ata unahin yung pagpapagamot ng kanyang kapatid. Ngayon naman, yung tinatanong ko lang is posible ba na-impound yung sasakyan? They said na hindi daw na-impound yung sasakyan dahil daw yung case ay hindi pa daw na-file. Pero if the case was filed on the day itself, then ma-impound po yung sasakyan. Ano masasabi niyo dyan, Attorney Batas? Hindi po gano'n ang proseso ng Cartulfo, no? Po sa kapulisan natin. Pero, magkakasundo o hindi, the crime na nangyari. Reckless imprudence resulting to physical injuries. Kaya na-slide, less serious o serious physical injuries. May crime na nangyari. At ang lahat ng ebidensya, particular sa aksidente, yung mga sasakyan na nasasangkot, kukunin po ng pulisyan for safekeeping of evidence. Tama. Hindi po pwedeng sabihin ng kapulisan, hindi po kasi inuuna ng kapatid yung pagpapagamot, pati kaya nagkakaroon sila ng usapang kasunduan. Okay. Baka patamaan sila ng dereliction of duty yan, at the very least, administratibo, pananagutan administratibo, dahil tungkulin po ng police to gather all the evidence right away. At ulitin ko lamang po, patay po sa mga umiiral na batas ngayon, yung sasakyang sangkot sa reckless imprudence case, sa mga aksidente, ebidensya po yan na kailangan nilang kunin. Pagka hindi nila kinuha, may problema po sila. Yun ang kalto po. Alright. So, attorney, yun lang naman ang posible ko nakita. So, what can the police do? Given na nagkamali sila dito sa proseso na kung saan na-release yung sasakyan. Kasi minsan, attorney, in many cases like this, natatakbuhan ang karamihan na dapat nilang bayaran dahil nga hindi na-impound yung sasakyan ora mismo. Ano pa masasabi ninyo, Attorney Batas? Ano ba dapat gawin ng police ngayon para makabawi? Para makabawi po sila, pangunahin dyan, kaya nasa hindi na-impound, sampahan na po ng kaso. Okay. Ibig kong sabihin, tungkulin po kasi nila, noong unang pagkakataon sila itinawag at magsagawa ng investigasyon, magkaroon na po kaagad sila ng letter referral sa piskalya upang yung piskalya magsasagawa na po kaagad ng pangunahing investigasyon, a preliminary investigation to determine sino po doon sa mga behikulo, sa mga driver ng mga behikulo, ang po pwedeng sabihin siya ang nagkamali, siya ang nawalan ng pag-iingat, siya ang nakagawa ng krimen para maisampo po ang kaso. At yung hukuman na po ang mag-uutos, ibalik nyo yung sasakyan na yan. Kung hindi, ipapaalarma yan ng hukuman. Ginoong Carl. Tama, no, attorney. Mukhang nagka-problema lang dito kasi sa fiskalya ata, binalik daw dahil kulang daw sa requirements with the medical legal, dahil medical abstract lang. Ano pong masasabi niyo dun, attorney? Well, medyo meron pong rason yung fiskalya kasi ano nga naman ang kaso pagka po hindi maliwanag. Tama. Pinakapatayan po yan, reckless imprudence, kawalan ng pag-iingat, o di kaya kriminal na kawalan ng pag-iingat. Ibig sabihin, talagang hindi po nag-iingat yung driver. Pero, ipagbabatayan po ng fiskal, anong uri ba ng reckless imprudence to? Batay po sa pinsalang natamo ng katawan. At sasabihin po natin, ayon po sa Revised Penal Code of the Philippines, pagka po yung pinsala sa katawan, gagaling sa loob ng 9 na araw, simple, physical injuries. Pagka po lumagpas ng 9 na araw at hindi naman lalagpas ng 30 araw, yan po ay less serious physical injury. Araw na sobra dyan, magiging
serious physical Okay. injuries, lalo Okay. na po kung naputol na paa, naputol na kamay. Ganun po, Ginoong Carl Tulfo. Alright, sige attorney. So stay muna kayo sa line. Balikan ko lang din si Police Investigator. Police Master Sergeant, nandiyan ka pa? Yes sir, magandang... Master Sergeant, ganito na yung pakiusap ko kasi mukhang may problema lang dun sa pag-i-impound ng sasakyan kasi ako naman ay pinagtataka ko lang na bakit hindi na-impound. Kahit let's say hindi nag-file ng case, it should be there muna siguro since under investigation yung sasakyan or evidence dahil dito sa nangyari, krimen, kagaya ng sabi ng aming abogado. So siguro sir ganito, given na tapos na yung pangyayari, na-release yung sasakyan, wala na tayong magagawa kundi pag-usapan kung anong pwedeng gawin. Posible ba sir na magawa ninyo kaagad ng paraan na posibleng ma-call yung attention ng ospital na makapag-release kaagad ng medical legal? Asistahan nyo na mismo itong mismong complainant natin para magawa na kaagad yung mga kailangan ninyo para ma-file na agaran yung kaso. Posible ba yun, Master Sergeant? Ay, opo sir, yes sir. Ako na po mismo sir ang pupunta sa ospital at usapan yung doktor. Pwede po, unahin muna po yung siguro ang hinihingi ng pamilya para po ang requirement po ng piskal ay maibigay po namin agad. Alright, John, nandiyan ka pa sa kabilang linya? John, ganito no, sinasabi ko na din sa police na umasista sa inyo para mas maging madali ang proseso. So kung ikaw ay nahihirapan doon sa paglapit sa doktor or what, I will tell the police to sila na mismo ang gagawa ng paraan para ma-file kaagad yung kaso na mabilisan kasi mukhang na medyo mabagal lang po ang ating proseso dito. Okay po sa inyo, Sir John? So willing na kayo mag-file ng case. Kagaya ng sabi ni attorney kanina, kapag once na nag-decide na hukuman, pwede paalarma yung sasakyan, pwede habulin yung tao, at marami pang na pwede pag-usapan dyan. No? So, John, no, stay ka muna dyan sa linya. Siguro ganito, Master Sergeant, makinig din kayo kay attorney kung ano bang pwedeng ibang posibleng isampa na kaso. Attorney Batas, ano bang mabibigay nyo din na advice dito sa ating police at dito kay John regarding this? Kung meron pa bang iba aside doon sa serious physical injury or anything else, ano po sa tingin ninyo, attorney? Well, batay po sa kasaysayang inilalakad po dito sa health desk of Bitag mo, Ginoong Carl Tulfo, talaga pong reckless imprudence ito. Pero tama po kayo yung pong pulis, pwede na siyang magpunta sa ospital Yes. at sabihan sila doon kung wala pang final medical legal report, a temporary medical certificate, at magsasabi na kagad sila, ito po hindi gagaling ng mahigit 30 araw. Yes. Alam na po natin. At Yes. kung may naputol na daliri, naputol na hinlalaki dyan, o kung anumang naputol dyan, yan po ay serious physical injuries na kagad. Tama. So kahit na temporary po yan, dapat po kunin na po ng pulis yan. Ang pulis na po ang magpupursige, magmamadali. Kasi nga po kailangan gumulong ang katarungan sa kaso pong mga ganito para hindi nagkakaisipan na may pinagbibigyan dito kung ano-ano pa. Ginoong Carl Tulfo. Tama. Alright. Okay, attorney. So, Master Sergeant, narinig mo ba yun? Opo sir. So, we expect na agaran aksyon ninyo kaagad na kukunin yung mga kailangan ninyo kunin dun sa ospital para ma-file na agaran mismo. Narinig mo naman kay John na willing na siya mag-file ng kaso laban dito sa kabilang panig. Okay, sir? Kopya po sir. Alright. Thank you, sir, sa inyo. Alright, Attorney maraming Batas, salamat. ano pong final advice ninyo dito kay John bago tayo magtapos ngayong araw regarding dito? Okay. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. At sa lahat po ng mga nandito sa help desk ipabitag mo ni Carl Tulfo. Pagka po may aksidente, maliwanag po na kailangan nyo kaagad kursigihin ang pagsasampa ng kaso. Kasi kung mag-aareglo man, dahil yung pong sinasabing naka-aksidente o may kasalanan, makikipag-areglo, doon na siya sa piskalya o sa hukuman mag-areglo. Magiging mas madali po yan dahil may kaso na pong nakabimbing. Yes. Pero pag siya mag-iisip po kayo, pabayaan nyo muna baka sakaling mag-areglo. May malayo po sa pangyayari yun. Baka hindi na kayo pansinin. Pagka nakuha na yung sasakyan, nakuha na yung lisensya, o kung napasok, file your case immediately. Mga kababayan na na-aksidente o nabibiktima ng aksidente sa lansangan. Ginoong Carl. Yes. Actually, no, attorney, yan ang kadalasan na nagiging problema ng ating mga kababayan. But with that said, no, wala naman problema siguro, attorney, if you would agree na kung mismong compliant at cooperative yung kabilang panig, then siguro baka hindi na mag-file ng case at mukhang magsisettle naman. But in this case, hindi na, wala nang paramdam, wala nang kahit ano, parang mukhang tinatakbuhan yung obligasyon, then straight and go ahead, file yung case, di ba, attorney? Tama po kayo. At syempre, may malaking bagay po yung magpapakita yung
nawalan ng pag-iingat, naging dahilan ng aksidente, Tama. natutulong. At kung Tama. talagang tunay yung pagtulong, Ginoong Carl, tama po kayo. Sabi, medyo pagbigyan ng pagkakataon Tama. para makabayad na nga naman o di kaya ay makatulong na sa panggastos. Pero kung sakali po at medyo matigas ang ulo, sampahan na po ng kaso, Ginoong Carl Tulfo. Alright. With that, Senator Jimenez, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw po muli, Ginoong Carl Tulfo at sambayan ng Pilipino. Alright. John, nandiyan ka pa? Nandito pa po, sir. John, ganito no, we'll assist you dun sa police sa pagpa-file ka agad ng kaso para mahabol na kaagad ito. Kasi at the end of the day, sir, kung hindi na mahanap yung tao, mas maganda ipadaan natin sa hukuman para kung sakali may lalabas po na warrant dyan or whatsoever na lalabas na order ng korte, then madedemand mo itong kabilang panig na magbayad ng certain amount for financial. Now, siguro magagawa namin, we'll try and contact kung ano pang government agency ang pwede nyong lapitan for financial support in regarding dyan sa kapatid mo para agaran natin magawa ng paraan yan, ha? Opo. Sir, pwede po akong may isa lang po, may complaint lang din po ako sa hospital na may hindi hawak yung, kumbaga po, dahil ala na po kaming pera, halos ayaw na po halos gamutin yung kuya ko doon eh. Need na po talaga na maoperahan yung mga fractures ni kuya dahil po nangingitim na po. Baka po mauwi pa po sa pagkaputol. Yes. Sir, siguro ganito, no, pag-usapan natin ng after airing yan in regards yan sa other complaint ninyo. Kasi when it comes to medical or hospital services, medyo technical po yan. Hindi po namin exactly field yung pagdating sa mga doktor or what. Pwede naman pag-usapan yan, pero kailangan may eksperto may papasok dyan. Okay po sa inyo, sir? Yes po. Alright, Opo, so malinis. ganito no, yung agaran action na magagawa nga natin, uulitin ko, is kung may pwede tayong lapitan na ahensya ng gobyerno or kung may pwede tayong kausapin na certain politician para to help in regards dyan sa case ng kapatid mo, okay? Need na po kasi talaga maoperahan Yes. kuya, sir. Yes, naiintindihan ko. So with that said, Sir John, maraming salamat po sa inyo. Mag-call lang din kami after ng program. Okay po, sir? Maraming salamat din po sa inyo, Sir Carl Tulfo. Alright, thank you so much. Okay. Ngayon sa ating programa ngayon, no, kawawa naman yung ganitong klaseng cases, but after ng programa, we'll do our best yung aming NGO on how we can assist itong tinatawag na pamilya ni John. So with that said, itong pinalakas sa pinalawak na help desk, ipabitag mo. Susunod, aplikasyon ng TODA ayaw aprubahan. City Hall ayaw daw sabihin ng dahilan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan. Sa help desk, ipabitag mo. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of BITAG. KFC, it's finger licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solution. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Do you have a gambling problem? To know more about PADCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.padcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO.
Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagbabalik ulit ang ipabitag mo help desk or helpless ipabitag mo. Ngayon naman sa susunod na sumbong na pag-uusapan natin, meron daw TODA na ayaw daw aprubahan ng City Hall. Ito ay nanggaling sa sumbong prom din natin sa Sagay City, Negros Occidental. So mula dito sa bayan nila Negros Occidental, lumapit ang 32 years old na si Jonel. Ang kanila daw na application para sa kanilang TODA ay ayaw daw aprubahan ng City Hall. Para sa detalyeng sumbong, panoorin. Magandang araw po. Lumapit po kami sa programang Bitag para po humingi po kami ng tulong sa inyo. Kasi po ina-accredit pa rin po ng safety yung dalawang TODA na nag-ooperate pa rin po hanggang ngayon kahit naka-memo na galing sa SEC na non-operational na po yung dalawang TODA. Kami po na kompleto sa papel mismo, kami po yung binabaliwala. Parang gusto pa ng city na mag-operate yung illegal na TODA kaysa sa amin na legal. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Makausap natin ngayon itong si Jonel Jimenez, itong narereklamong Board of Director ng TODA. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga din po, Sir Carl. Yes. Alright. Sir Jonel, matanong ko lang, no, ano po yung problema dito sa inyong ng application ninyo para dito sa tricycle or TODA? Sir, kasi 2014 pa po yung sinimula naming i-process yung accreditation sa aming TODA. Okay. 2024 pala po. Hanggang ngayon, hindi po pa rin ma-credit. Okay. Ano nagiging problema daw, sir? Bakit hindi na-accredit? Hindi po namin alam. Baka may... Gusto kasi nila yung dalawang TODA yung i-accredit nila. Non-operational na po sa SEC. Paano mo nasabi, sir, na non-operational na itong dalawang TODA? Pinadalahan na po ng memo ng SEC yung dalawang TODA na non-operational na po. Na non-operational, Certificate of Corporate Information, na delinquent sila. So, madideem na sila as non-operational. Opo, ganun sir. ba? So, parang sinasabi mo na dahil hindi na sila SEC accredited, ay dapat tanggalin na sa kanila ang franchise ng TODA. Opo. So, dapat tanggalin na yung dalawa. Tapos, sino ang papalit? Yung TODA po namin na kumpleto po sa papeles, galing po sa SEC. Matanong ko lang, sir, kailan pa ba itong mga TODA na binabanggit mo? Kailan pa sila nag-ooperate? Matagal na po. Halos anong taon pa? taon na silang nag-ooperate. Anong taon pa sila nag-ooperate? 2015 pa siguro, sir. 2015 pa nag-ooperate. Sir, matanong ko lang, sino po ang bubulong sa tabi ninyo? Yung mga kasama ko po ditong... Okay, yung mga kasama niyo yung mga tricycle driver. Opo. Okay. So ngayon, sir, 2015 pa nag-ooperate itong mga to. Now, kina-question nyo yung SEC accreditation nila. Tama po ba? Opo. Ngayon, nanghingi ba kayo ng explanation dun sa sanggunian kung ano bang naging problema or bakit hindi pa kayo na-accredited? Na-explain ba na maayos yun sa inyo? Hindi po, parang ayaw nila kaming papasokin na ayaw nila kaming accredit sa city, sir eh. Hindi, sir. Ma-explain ba? Kasi syempre, kung ikaw ay mag-a-apply ng isang franchise ng TODA, kailangan din ma-explain kung bakit hindi tinatanggap ang inyong aplikasyon. Sir, lagi kaming denied sa kanila. Kaya nga, sir, tinatanong ko po kung bakit po kayo denied. Yun po ang gusto ko malaman. Ano bang rason ang naibanggit sa inyo? Hindi po namin alam. Wala silang sinasabi, sir. Basta denied lang inyong application. Opo.
Meron po bang limit, sir, na per zone regarding dyan? Wala pong limit kasi kahit sa... Ayun, meron naman pala resolution dito. Resolution adopting the report of committee laws on denying the application for accreditation of Vito Sagay Escalante Tricycle Operators and Drivers Association. Kayo ba yan? VSE TODA? Opo, kami po yan. Nakalagay dito, the Sanggunian upholds the existing policy of prioritizing already accredited TODAs and preventing the establishment of new ones within the same zone to ensure better management and regulation of the tricycle sector. So parang sinasabi dito, sir, ay ililimitahan. Kasi parang ang nangyayari, ate, kung dadami kayo dyan sa isang zone, di ba po ba parang magpapatayin kayo dyan kung naging 3 pa kayo? Hindi po sir, kasi sa safety namin, 3 din yung TODA eh. Pero sir, it's up to the discretion naman din siguro ng ating lokal. Pero siguro, pa-explain na natin dun sa mismong lokal, which is may makakausap tayo na sangguniang panglungsod member na si Sherwin C. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sherwin. Good afternoon po, sir. Yes. Sir Sherwin, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa Helpdesk Ibabitag mo sa IBC TV 13 at sa ating Bitag Official. Sir Sherwin, ano po magiging eksplanasyon ng ating sanggunian regarding dito sa application ng VSE TODA para dito sa kanilang TODA franchise? Dahil sinasabi nila, pangatwiran nila, yung mga dalawang TODA na nandun sa kasalukuyan ay wala daw mga SEC accreditation. Kaya daw sinasabi na hindi na dapat pinag-ooperate yan. Ano po masasagot na ating sanggunian? Yes, sir. Last week, November 27, nag-meet kami sa kanila sa mismong barangay nila. Okay. Yung 3 association. Okay. Binigyan kami nila ng papers na hindi nakapag-renew yung 2 TODA. Okay. So, nung chinek namin, yung application ng VESA TODA nandito na sa mesa ko for resolution na next week. Okay. So that is why ang nakuha nila na papers, yung binigay nila, that was 2021 I think or 2022. So yung denied na resolution. Yung denied na resolution, sir, kasi meron kasi kaming ordinance number 2022-009. Okay. Then implementing rules and regulations of city ordinance number 2022-009. So Okay. hindi ko nababasahin yung ordinance, punta na lang tayo sa Rule 20. Rule 20, second paragraph. Okay. One zone, one TODA policy. Okay. Each zone shall only have one tricycle operators drivers association, except for those zones with multiple TODAs before this rule. Okay. This pre-existing multiple TODA can continue to operate unless their authority is revoked or suspended by the Sangguniang Panlungsod. However, there shall be no substitution to the revoked or suspended TODAs. Furthermore, no new TODA shall be accredited if it is located in zone with existing TODA or if it is located in zone not yet opened by the Sanggunian. That's why ito yung basis namin, sir. Okay. 2022 pa to na ordinance. Okay. Alright. Sir, siguro balikan ko muna itong si Jonel Jimenez. Tapos, may I continue pa, sir, para matapos na lang. Sige, Sir Sherwin. Yes, go ahead. Tapos, nung November 27, last week, nag-meeting kami sa kanila. 3 association, mga officers. Okay. Yung VC TODA, which sila, VESA TODA, which yung for resolution na accreditation nasa mesa ko ngayon. Then yung isa, yung Vibes TODA, which hindi sila nakasubmit ng papers up to now. Okay. Sir, So, siguro nag-meeting if I may Sir Sherwin. Yung tanong lang naman nila Sir Jonel, I think kung bakit sila naglalakas loob para sabihin na hindi na dapat mag-ooperate ang mga TODA na yan. Siguro para lang masagot, sir, for clarification. Kasi sinasabi niya, he checked with SEC para sa nakalagay doon, yung mga TODA daw na nag-ooperate doon sa lugar nila na gusto niya mag-apply ay hindi na daw non-operational na daw dapat dahil delinquent yung parang category. Pero sir, yung papers na pinakita nila sa amin last week was 2021.
So updated ngayon. So nasa mesa ko na for accreditation next week. Sino po, sir, that yung is for why- accreditation? VESA TODA. So, bibigyan na sila ng accreditation this week, hindi na sila i-deny? Hindi na sila, hindi, yung VESA TODA, yung sa kabila, yung nag-ooperate since 2015, yung sabi niya, 2015 pa. So, dali lang, matanong ko. Jonel, nandiyan ka ba? Ito, Jonel? sir, tapos. Sige, sir, sandali lang ha. Jonel, nandiyan ka ba? Opo, sir. Anong pangalan ng TODA nyo? VSA TODA po, sir. Anong pangalan? VSA. VSE TODA. Opo. Okay. Sir Sherwin, VSE TODA ang kanilang pangalan. Did Yes you po. receive such an application? I know po. Tapos yun po, yung pumunta kami last week, sinabihan namin sila, kasama ko si Honorable Perfecto Marañon, Honorable Ed Lobaton, Honorable Benson Fernandez. Pumunta kami sa barangay nila, nag-meet kami. Sinabihan sila ni Honorable Pectoy na mag-one association na lang tayo. Mag-merge na lang. Mag-merge ang lahat ng Mag-merge TODA para ang hindi tatlong- ma-violate yung ordinance. Yes, para wala nang problema. Ano naman ang Then, banggit ng kabila? Di ba, sir, pagka ganun masyadong marami na sa isang grupo, baka magpatayan 100, sila parang dyan? 130 lang naman po. Mhm. Sa tatlong association, mga 130 to 150. Mhm. So, ang sabi namin, one association na lang tayo para hindi mahirap kasi yung barangay medyo maliit din. Pag dalawang association, dalawa rin yung tricycle terminal. Yung traffic, dadami na naman. Tapos yung nag-agree naman sila. So, sabi namin, Sir, suggestion matanong namin ko is- lang, no, yung papel na binabanggit ninyo sa SEC pala kanina is 2021, dated 2021? Tama ba, sir? yung pinakita nila sa amin po, Paki-flash nga sa screen itong SEC accreditation na binabanggit na delinquent na daw. Paki-flash nga natin yung graphics. parang Meron ba tayo 2021 dyan? or 2022 bata. Nakalagay dito, this day, September 23, 2025. Yung Vito Bonifacio Escalante Sagay Tricycle Operators and Drivers Association or VIBES TODA Pero nasa is mesa ko delinquent. na ngayon, sir, yung yung accreditation, parang na-updated nila, kaya nahuli sila sa accreditation. Nahuli sila sa Accreditation ngayon. Okay. So yung binabanggit nyo, sir, yung VSE TODA is for accreditation na ngayon dahil nahuli sila dun sa yung pag-comply. VESA TODA po, yung VESA TODA. Yung alin, sir? VESA TODA po. VESA TODA. Yes po. Okay. Paki-flash ka natin sa screen. Anong pangalan nitong nakalagay? VESA. Itong VESA, Vito Bonifacio. Ay, VIBES Yes. pala to, VIBES. VIBES TODA. Yeah. So, VIBES TODA, and then meron pang VESA TODA, delinquent daw. So, they have already complied this. Can you confirm? Yung VESA TODA po, nasa mesa ko na. I-counter check ko na lang bukas if okay na lahat. Ma-accredit na to. Okay. Okay. Sir, ako naman ay nagtatanong for clarification para po maintindihan nitong kabilang panig or aka yung aming complainant na si Jonel Jimenez para malaman ng kanilang grupo kung ano ba ang dahilan. Now, if they don't wanna accept, kasi I do understand na itong mismong TODA, I'm not saying na dapat sila i-accredit or what. Ang sinasabi ko naman dito ngayon, sir, ay to give clarification. Kasi again, it's at the discretion ng ating local government if they're gonna give the TODA to the said group. Now, may binanggit kayo, 2022 yung ordinance na naipasa, tao po ba? Yes po. Okay. So given that, itong TODA ay kabila naman ng mga nag-ooperate na ay 2015 pa nag-ooperate, tao Yes po ba? So hindi na na-implement yung one TODA, one area policy doon kasi that was 2015 pa and this was passed only 2022. Tama po ba? Dalawang TODA na po yung isang zone Yes. sa kanila. Yes. So ang sinasabi ninyo ngayon ay hindi nyo sila ipinapasa dahil dito sa dalawa na sa isang zone. May currently Yes operating po. na. Tapos po, yung sa guidelines is nandito po. Furthermore, no new TODA shall be accredited. Yes, if it in is their located area in kapag let's zone, say it already has met area the of the- requirements. Di Yes po po, ba? yes po. Alright, Yes po. okay. So siguro sir, stay muna kayo sa line. Magkonsulta kami ng abogado regarding this para lang to give clarification and para maintindihan din ng kabilang panig as well. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas.
Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga panauhin, lalo na ang mga tiga sa Sagay City. Opo. Yes. Attorney, ano pong masasabi ninyo regarding this? Kasi yung TODA na lumapit sa atin na nag-a-apply sana, gusto nila ma-accredit. Now, mukhang hinahanapan natin nila ng problema itong kabilang TODA na kung saan hindi daw sa SEC, delinquent daw, non-operational. So sila, pwede na daw pumasok. So ano pong masasabi ninyo, Attorney? Parang yung nasa 2015 pa nag-ooperate, dahil delinquent na sa SEC, pwede na daw sila pumasok. Ano pong masasabi ninyo, Attorney Batas? Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Pangunahin po dyan, kailangan malalahanin lagi ng mga nasa TODA, mga nasa konseho, hindi lamang sa Sagay, kundi sa lahat po ng konsehong municipal sa buong Pilipinas. Yung katotohanan, ang pagbibigay ng TODA franchise ay pribilehiyo, Ginoong Carl Tulfo. Tama. Just like any other franchise, it is a privilege granted by the state through the national agencies or the local government units upang matugunan ang serbisyo publiko sa taong bayan. Tama. So yun po yung pangunahing prinsipyo dito. Ikalawa, kung yung nag-a-apply ay hihingan ng mga patunay na sila po ay legal na existing, legal na nag-ooperate, kagaya po ng mga lisensya niyan, kagaya po ng mga pagkilala sa Securities and Exchange Commission bilang a duly registered corporate entity kahit na non-profit kung ano mamang yung kanilang organisasyon, kailangan po merong ganung uri ng kanilang katibayan para mapagbigyan sila ng pribilehyo. Pangatlo, meron po tayong tinatawag na equity of the incumbent sa mga ganyang uri ng serbisyo publiko. Ano po yung equity of the incumbent? Ang ibig sabihin po niyan, karapatan ng mga nauna na nabigyan ng pribilehyo upang magsilbi sa pamamagitan ng prangkisa na magbibigay sa kanila ng karapatang pumasada at magamit ng pinaglilingkurang publiko diyan po sa bayan o sa kalungsuran. Okay. So, habang nakakaganap yung pong mga nauna na, kagaya po yan, yung dalawang TODA na binabanggit dito, meron silang karapatan na magpatuloy na sila lamang ang kikilalanin the equity of the incumbent rule. Pero, Ginoong Carl Tulfo, pagka po ang nagpanibagong nag-a-apply, maipapakitang hindi na nakakatugon kasi yung rutang kanilang sineservisyuhan hindi na natutugunan yung pangangailangan ng ibang mga barangay o ibang mga lugar, po pwede po namang ikonsidera yan ng kanilang konseho municipal. Now, may issue po dyan, isyong legal, Ginoong Carl Tulfo. Okay. Pagka po ba na-deny o tinanggihan ng konseho o ng Tricycle Regulatory Unit o kung ano man ang tawag sa ahensya na yan, ng munisipyo, yung aplikasyon, ano po ba remedyo? Abay, ayon po sa mga umiiral at ipinapatupad ng Department of Transportation, DOTR po ito ho, ang sabi po, kailangan magsumiti muna yung apektadong partido, yung hindi nabigyan ng prangkisa o yung tinanggihan ng kanyang aplikasyon ng isang kahilingan upang baguhin ang pasya. A motion for reconsideration must be filed with the local government unit, with the office of the mayor, the office of the vice mayor, or the council. At kung itatanggi pa rin po ng local government unit, ang apela po nito doon na po sa Department of Transportation sa tanggapan ng kalihim. The Transportation Secretary po. Yun po ang kabuuan niyan. Ginoong Carl Tulfo. Okay. Ngayon, Attorney, yung pangatwiran ng itong kabilang panig ay dahil daw sa SEC, hindi pa daw renewed, delinquent, ganyan. Ano po masasabi mo doon sa rason ng kabilang panig dahil doon mainly sa SEC? Kaya hindi daw, parang mukhang sinasabi na hindi na daw dapat bigyan yan. Ano po masasabi niyo dyan, Attorney? Para sa akin naman, I believe na dapat bigyan naman din ng pagkakataon na itama nila yung requirements. Sila naman na din ang nag-build ng record na sa lugar. Sila may track record na okay naman sila. So siguro, Attorney, ano po masasabi niyo dyan? Well, actually po, pagka ganun yung binabanggit na dahilan, sa totoo lang po, hindi naman kailangan yung legal recognition from the Securities and Exchange Commission. In fact, magpaparehistro po yung grupo ng mga tricycle drivers and operators sa kanilang munisipyo, at least for the time being, pansantala upang mabigyan ng tinatawag nating temporary permit to operate
Okay. Abay, kung pwede na po, kahit wala po sila nung SEC certification, SEC Articles of Incorporation o kung ano man. What is necessary is that cognizable, nakikilala po yung grupo dahil nakakapag-servisyo na at yung mga nagseservisyo, mga drivers and operators sa mga aplikante yan, kilala po ng kanilang pinagsisilbihan. Dapat po i-consider po yan, ginawang cartoon po. Tama. Alright. So siguro with that said, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa atin. At maraming salamat sa mga taga Sagay City sa pagtulong po dito sa help desk ipagitan mo. Okay. Ngayon balikan lang natin si Jonel. Jonel, andiyan ka ba? Sir. Jonel, naintindihan mo na ba yung panig ng sanggunian at also as well ng aming abogado regarding this? Kasi uulitin ko, ang TODA, ang pagbibigay ng franchise ay isang pribilehiyo. Hindi po ito dinidemand, hindi po sinasabi na dapat tanggalin na si ganito at ganyan. Dapat, let's say, if they're still accredited para for the said year at up for renewal sila, then it's up for the local government or bahala ng LGU o ang ating munisipyo na i-review yun. O sabihin, kulang kayo sa requirements. O kapag once na hindi na kayo nakapag-meet dun sa requirements, then mavavacant yung tinatawag natin na lugar. Pero dalawa pa yan. So kung yung isa na accredit na, then ibig sabihin kahit mawala itong isa, meron pang isang nag-i-stay at hindi pa rin pwede magbigay ng panibagong aplikasyon. So sir, it's up for the municipal again. Once again, uulitin ko, na mag-decide kung sinong papasok nila, sinong i-deny nila. Yun sir ang aking masasabi ngayong araw. Naintindihan ninyo? Sir, pwede po ipasa muna sa presidente namin? Ano yun? Ipakausap sa presidente namin sa TODA, sir? Bakit? Anong pag-uusapan? Hello sir, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Ako po yung presidente ng Bagong Toda, sir. Ikaw yung? Presidente ng Bagong Toda. Sino bagong TODA? Kung hindi pa naman nabibigyan ng franchise, then ibig sabihin, hindi pa kayo buo or hindi pa kayo accredited dyan. Yung DSE Toda po, sir. Yung? Yung DSE Toda, ako po yung presidente. VSE TODA. Kayo ba yung accredited na? Hindi pa. Yun pang yan, sir. Ganito po kasi yan, sir, eh. Kami, kompleto kami sa papel, pero pagdating namin na nag-apply kami ng accreditation dun sa City Hall, binabalik nila yung papel namin, dinideny nila. Okay, sir, paulit-ulit po tayo. May existing na TODA na doon sa lugar. Kagaya ng sabi ng aming abogado, pwede po mag-issue ang lokal ng temporary permit para dito sa mga TODA kung sakali wala silang SEC. So, ang sa akin kasi parang pinagpipilitan ninyo dun sa parte ng SEC na papeles, di hayaan na natin ang sanggunian na iayos ng mga current na TODA ngayon, yung tinatawag natin na lugar. Hindi ako papayag dito sa programa na sasabihin ko dito sa sanggunian na parang pagmumuha ko sila mga ewan dyan na kung saan na hahayaan lang nila itong mismong TODA ninyo na makapasok tapos dalawang TODA naman na mawawala. Hindi naman po pwede yun. Opo. So naintindihan niyo, once again, pribilehiyo ang pagbibigay ng isang franchise ng TODA. Kanino at the end of the day ang pwede magsabi, pwede ka, hindi ka pwede. Ang munisipyo o ang ating sangguniang bayan o sangguniang panglungsod ang umanay mag-uusap tungkol dyan. Naintindihan ninyo? So naintindihan ko kayo na lumapit kayo dito sa amin pero kami ay nagbibigay linaw lang tungkol dito sa issue na to. Ang sa akin naman, hindi kami pwede basta-basta magpatalsik ng dalawang TODA dahil lang sa SEC papers or what. Di kawawa naman din sir yung dalawang TODA na currently nag-ooperate nyo, tatanggalan nyo ng franchise. Hindi po ba? Hindi sir, ganyan. So ang sa akin sir, nag-propose sila kung pwede kayo mag-merge, then pag-usapan nyo dun sa sanggunian. Hindi na po kami manghihimasok kung ganyan po pala ang sa akin. Alright, so with that said, sir, maraming salamat po sa inyo. Alright, ganito, no, yung ganitong klaseng issue, ayaw natin na magamit ang programa dahil lang gusto ng mga certain na grupo na makapasok at makakuha ng franchise. Yes, it's a privilege. Kinakailangan pa rin nila na gampanan ng kanilang obligasyon, yung mga current franchise members ngayon.
Pero kung pag-uusapan, hindi mo pwede pagpipilitan yung pinag-uusapan dito na franchise. Again, it's a privilege given by the locality or ng lokal. So kung sasabihin nila yan, ay hindi ako basta-basta papayag pagdating sa ganyan. Mabuti sana kung may pag-aagrabyado, bias or what, then ibang usapan na yun, pero kailangan mabakapan yun ng ebidensya. So nandiyan pa si Sir Sherwin. Sir Sherwin, nandiyan pa kayo? Yes po. Yeah, ganito no sir, ang dahilan ng pagtawag namin sa inyo ngayong araw ay para magbigay linaw, para ipaintindi dito sa mga nag-a-apply dito sa nangyayari na problema na kung saan hindi sila makapag-apply ng kanilang aplikasyon dito sa TODA. Ngayon sir, siguro ganito, you can try to talk to them regarding this issue. Magpatawag kayo ng hearing kung sakali para mas maging malinaw, pero if they still don't decide to accept your reason, then nasa kanila na yun. Kasi at the end of the day, nasa inyo pa rin, nasa tanggapan ninyo, ang pagde-decide whether bibigyan nyo or hindi, kasi yan po ay pribilehiyo. Di po ba? Yes po. Open naman po kami sa dialogue. That's why pumunta kami nung November 27 sa kanila to ayusin sila. Then we told them na yung para kumuha ng prangkisa sa tricycle, dapat merong isang association na mag-sign. So sabi namin, antayin na lang after sang renewal ng prangkisa, then doon na sila mag-merge para mag-election. Yes. So yun na nga sir, ang dapat. Kasi sa akin dito, parang hinahanapan lang nila ng butas yung ibang TODA. Ang sa akin naman, kawawa naman kung matatanggalan naman din yung dalawang TODA ng prangkisa. Kung pinag-uusapan naman dito, ay hanap buhay ng pare-parehas. Why not find a middle ground for everyone na wala maaberya, wala mapiperwisyo, at walang mawawalan ng trabaho? Di po ba? Yes sir. That's why as always, we're open to any dialogue po. Alright. So siguro sir, with that said, it's up to you to once again investigate regarding this. Now, if they don't accept it, then yun po magiging desisyon ng ating sanggunian. Kasi at the end of the day, kahit magpasa sila ng magpasa, newcomer pa rin sila. Panibago pa rin sila. So, Yes po. antayin lang natin kung ano magiging desisyon ninyo, kung tatanggapin nyo or hindi. Di po ba? Okay po. Alright. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. Alright. So dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na help desk. Ipabitag mo. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming.